sabihin yung ano nasa pinggan mo, yun lang ang kainin. Huwag ka nang bukas, di ba? Das na po yan. Sipag, tiyaga, diskarte. Ano po ba ang may tutulong ito sa atin? Malaki may tutulong yan sa ating buhay. Kasi pag nasa iyo lahat ng yan, wala, may ano ka, may pag-asa kung umangat sa buhay. Maraming salamat po. Sunod ay si Manong. Meron siyang stall na malapit din sa simbahan. Sinabi niya sa amin ang iba't ibang presyo ng gulay na kanyang itintinda. Magandang umaga po. Ako po si Ara Mafe. Maaari ko po ba yung nakapanaya upang makuha po ang inyong opinion tungkol sa ekonomiya dito sa unang district? Ano pong pangalan niyo? Lito, Ani Lito Laurito. Salamat po. Ano po ang mga binibenta niyo, kuya? Magkano po yung mga binibenta? Yung kalamansi, yung kamatis, yung talong, magkano po yung Yung kamatis, 15 kilo. Yung kalamansi, 50. Talong, 40. Ang sitaw, 40. Labanos, 20. Ang sile, 30 kilo. ayun po, ang palok. Ang palok, 20 kilo. Yung po ano, Sibuyas, 10 30 kilo. ano po, magkano naman po ang nakikita nyo kapag po naubos ang mga paninda nyo sa araw? Depende sa dating ng ulan. Paano po, ano po, kapag sapat lang po ba yung mga kinikita nyo? Kapag po, natutustusan naman po yung mga pangangailangan nyo? Paano po kapag may, ano po, kulang po yung kita nyo, may iba pa po ba kayong mga trabaho na pinagkakakitaan sa? Wala yun. Ano po, magkano po kadalasan nakikita nyo sa isang araw? Ano po, sipag, tiyaga, diskarte. Ano pong mga kakomento nyo dito? Yun ang kailangan para tayo mabuhay. Kailangan po para sa... Para tayo mabuhay, kailangan madiskarte ka. Sige po, salamat po Kuya Lito. Sige. Salamat po. Pagkatapos ng mga interview, nakapanayam namin ng STD team ang ilang mga politiko. Itinanong namin sa kanila kung ano ang kanilang mga programa upang makatulong sa mga street vendors at kung paano nila nilulutas ang mga problemang idinudulot ng pagkalat nila sa mga lansangan. Kasama rito ang alkalde ng Binyan na si Mayor Lenlen Alonte, Cesar Areza, Councilor Vicente Tangana III, at Senator Miguel Subiri. Tinanong din namin kung ano ang kanilang reaksyon sa sipag, tiyaga at diskarte bilang mga susi sa kaunlaran. Tanong po natin, meron po ba kayong tema kung sa mga maglalako sa... What do you mean maglalako? Yung mga street vendors? So, dati kung mapunta yung mas marami ng mga vendors, tumatawag na illegal vendors, pero yung mga nakakalat ng mga vendors dito sa paligid ng munisipyo, at pagkatabi sa side ng church, yung mga yun naiipat na namin doon sa isang lugar dito sa may papuntang Delapan, para doon sila lahat magkita, para hindi sila lagi hinahabol ng pulis, hinahabol ng mga enforcers natin na paalisin at mga yung kanilang mga paninda. Ngayon, meron pa rin nag-iilan ng mga medyo maliliit na kilo na sunod. Pero ngayon, mas lalo namin gagalingan yung campaign na para ma-convince sila na kumuha yung mga tamang lugar. We will help them na magkukuha rin ng permit para hindi sila palagi humihingi ng pulis ipatapon ko at makapag-renta kita ng maayos. Meron po bang nagawa sistema yung government ng Binyan for those vendors? Yes, but we are going try to revive the west section of our market, and we're going to expand it. We're going to have the second floor of our market, so to decongest in the market. But during the night, people from Calamba, people from even Palabang and Zamora and Bacuyao
tingin ko, Ano po, magandang naitutulot ng iba't ng pagiging madiskarte ng mga mamamayan dito sa Laguna. unang-una, swerte ninyo dahil napakagaling ng inyong mayora at napakagaling po ng inyong mga opisyalis. Ginawa po nilang syudad ang munisipyo ng Binyan na lumaki po lalo ang kanilang irang at ibig sabihin niyan dagdag serbisyo para sa ating mga kababayan. Kaya saludo po ako, sana kayo po yung magiging future leader na ng Binyan. Ganun din dapat ang diskarte. Thank you, salamat, ingat! Ngunit may umuunlad nga ba sa pagtitinda? Upang malaman ito, ay nakapanayam namin sina Ginang Ofelia Felix at Ginang Mila Silva. Ikwento nila sa amin ang kanilang mga karanasan at kung paano sila umunlad. Ginang Felix, isang maglalako nga noon, at ngayon, tila matatagpuan natin na siya'y nagtagumpay. Ano nga ba yung trabaho noon? Ako ay isang tindera ng damit sa palengke ng Binyan. Naging malawak ang aking paghahanap buhay. Subalit nung nakarang panahon, ang palengke ng Binyan ay inasulog. Sa makatwid na wala ang aking negosyo sa loob ng palengke ng Binyan. Itinayo ko ito muli sa harapan ng simbahan ng Binyan, pero sa isang maliit lamang dahil sa kakaprato lamang ang place na ibibigay sa amin. Patuloy ko ang aking paghahanap buhay upang magkaroon ako ng magandang kinabukasan. Sa mga tuwid, kayo po ay naging sidewalk vendor din. Hindi naman masasabing sidewalk vendor kasi ang sidewalk vendor, matakbo, palit-ipa, hindi naman gano'n. Meron akong talagang steady pwesto na nagpalit. Sa patubang yung kinikita sa pang-araw-araw para matustusan ang pangangailangan ng iyong pamilya? Kasi hindi naman lang ako ang naghahanap buhay. Siyempre, marami kami nagtitinda ng damit. Pangkaraniwan lang mga kinikita ko. Minsan, pagka may mabiling panahon, nagutususan ko lahat. Pero marami akong kapatid, labing na kami. Tulong-tulong kami sa aming anak. Makikita natin ngayon na itong lugar mo ay maganda na nga. Ano pa ang masabi ninyo sa kung bakit ninyo nakuha itong magandang bahay na ito? Dahil sa, siyempre, sa pagsisikap, kailangan natin ay magtyaga, magsikap sa hanap buhay, lahat ng paghihirap ay titiisin mo para makita mo lamang ang magandang buhay. Sipag, tiyaga, diskarte. Ano nga ba masasabi mo sa mga salitang ito? Ang sipag, kinakailangan gumising ka ng madaling araw para ito lahat ng mga mamimili ng madaling araw, makuha mo para pagdating ng tanghali, wala na masyadong tao, siyempre pahinga na. Pagdating mo ng hapon, saka na naman dadaksa ang tao. Kaya nagkakaroon ako ng kota na malaki para sa aking hanap buhay. Ano nga ba ang tiyaga para sa iyo? Ang tiyaga sa akin ay kinakailangan yun. Magtiyaga ka sa hirap ng buhay, magtiis ka kung ano man meron ka, tapos kung sakasakali at ikaw naman ay nag-i-stress, mahanap ka pa ng mas magandang paraan na idadagdag mo sa iyong hanap buhay. Para kung sa ganoon, magkaroon ka ng panibagong income na may bubuhay mo sa pamilya. Ating makikita ngayon sa ating napanayam na ang sipag, tiyaga at diskarte nga naman ay isang kasangkapan upang maging maunlad ang ating buhay.